what's up? So, sa big day today, so samahan niyo ako kasi bibili ako ng pinakamahal na laptop na bibili ko sa buhay ko. At hanggang ngayon, iniisip ko pa kung ma-justify ko. Pero, meron kasi akong narinig sa isang YouTube vlog na kapag pinagkakakitaan mo yung bagay na bibili, huwag mo nang pag-isipan kasi parang magiging investment mo nila. So tara, samahan niyo ako. Waiting tayo sa makasakyan. Bali mag-video lang tayo ngayon papunta doon kasi wala na tayong budget pang grab. Halaan ko na din lahat sa laptop. Kahit wala na akong makain ko. So, anti-financial diet tayo. So, wait nyo lang mga kayo. So, ayun guys. Makababa na tayo ng jeep. Lakad tayo papunta sa mall kasi tayo bibili ng laptop. Let's go! Init. So guys, roughly 10 minutes walk pa para mapunta to sa mall. So guys, ayun, nandito na tayo sa vicinity ng Uptown. Ayun guys, kung makikita nyo, Tesla. Yan yung likod. Doon banda sa harap yung pinaka-showroom nila. Ito guys, ito kong kainan ko. So, soon niya, tatry natin itong dentist. Pero ngayon, papunta na ako sa Beyond the Box. So, let's go. So guys, may share lang ako sa inyo. Alam nyo kasi parang napansin mo, parang para talaga itong araw na ito, parang nagsasabay-sabay kasi di ba pabili tayo ng laptop ngayon. Sakto, merong pumasok na EGC para dun sa qualification ng sa travel fair ng Metrobank last time. So nagkabili kami ng tickets tsaka ng book. So may na-receive akong dalawang EGC. Pwede natin gamitin. Sakto pwede siya sa Beyond the Box. Kaya makakamenos tayo sa gastos, makakabili tayo ng accessories tulad ng screen protector, case, or kung ano pa yung pwede natin ngayon. So, yung Beyond the Box, tara. Guys, tingin tayo dito mamaya ng charger sa Anchor pagka wala tayong nakita dun sa ano. Bali, inisip ko kasing bumili ng sa Beyond the Box para may sabay na sa installment using my Metrobank. Tingnan natin kung meron yung gusto kong charger. So guys, Anchor. Samsung, plus Beyond the Box. Sure. So guys, nga pala, kaya din ako nakapag-decide na mabili yung laptop kasi naka-promo si Metrobank ngayong April 11 to 30. Hindi ko sure kung kailan ko ma-upload tong video na to. Pero as of today, first day nung kanilang promotion, which is April 11. Yung kung mapapansin nyo, yung installment pricing nila dito is papatak sila ng 106,990. Pero dahil naka-promo si Metrobank, makukuha natin siya ng cash price which is 99,990 for 24 months siya ng 0% interest. So talagang ilang linggo ako nag-check ng mga promo kung saan ako makakalis. So parang talagang tatagpi-tagpi na talagang kailangan ko nang bumili. Lalo kailangan ko sa trabaho. Ayun, share ko lang. Ito yung bibili natin, yung entry level lang. Base model. So tara, claim na natin yung pina-reserve natin. Tara. Guys, waiting game tayo.
habang nilalabas yung stock. Tingin muna tayo accessories. So, ayun guys, tapos na yung budol. Problemahin na lang natin guys kung ano ito babayaran. Kaya kailangan natin makahanap agad ng clients. Kung hindi, makikita nyo ito sa carousel at sa marketplace. So, yun guys. Next naman natin, nakahanap tayo ng case nito at keyboard protector. Kaya lalakad na naman tayo sa Maynila. Tara! Hi guys, so di ko na kayo naisama sa lunch kanina, kumain ako sa karinderya. Bali yung ginawa ko, binaba ko muna yung laptop sa bahay para hindi ko nabitbit yung box kasi hassle. Tapos ngayon pupunta ako sa Mega Mall para tabingin ng accessories ulit ng case. Baka titingin din tayo ng charger ng cable kasi alam niyo naman malaki yung charger ni MacBook. Hindi ko balak gamitin yung MagSafe na cable kaya bibili na lang tayo ng anchor then kung ano yung makikita natin doon na mag-fit sa kailangan natin. See you later guys. Ito na tayo sa Shangri-La, first stop natin. Titingin ako dito sa Digital Locker. Galing tayo sa Switch kanina. Switch ata ay Studio, wala akong naman. Actually meron akong nagustuhan ganito. Titingin pa ako baka may mas tingnan natin dito sa Digital Locker. Guys, wala tayo nakita sa shop sa iStudio, Digital Locker, at Power Mac. Tawid tayo sa Mega Mall, meron ng Power Mac at Digital Locker. Ano meron, pero tawid na tayo sa halo-halo story. Tayo natin halo. So, tara guys, let's meet the halo-halo story. Try natin kung makaka-level na si Evans sa halo-halo. Guys, hintay lang natin yung order habang magpapalag. Yung seller nila, ubing. This is from college story. Panawit mo tayo. Let's beat the heat for clean sa labas. 8 ice cream tacos at 8 ice cream. So, yung dapat na yung last one. Okay sir, okay. Ayan, dito tayo ngayon sa SM Mega Mall. Tinapos ko yung halo-halo doon para pahinga na din kasi ang init sa labas. Dito na tayo sa Mega Mall. Pinim muna tayo sa Prestige ng tubig para tipid tips. Okay guys, nahanap na tayo. Ito rin yung hinahanap ko talaga ang place kasi ultra slim siya. Tapos wala siyang ganong design at blue. Tapos may kasama na siyang cable protector. Makaka-earn pa ako ng points ko kung nasa power mo tayo. 2009.
Guys, ayun no. Pili naman ako ng mga kailangan natin. Bali, ang kulang ko na lang yung mga protector ng top part sa okay lang tayo sa charger, sa case. Tumuli na tayo para ma-set up dito. So, ayun guys. Pauwi na tayo. Nag-grab na tayo kaso hindi justifiable yung prices. Malapit ang Philippine station, so exercise na po. Hey guys, what's up? So, ayun, nakauwi na tayo at nagamit na rin natin kagabi yung laptop. Shoot ko lang to para sabihin sa inyo na or i-share sa inyo yung mga holes ko nung kasabay ng laptop. And then mag-share na rin ng kaunting info about sa mga tech products na meron ako. So far nagamit ko kagabi yung laptop sa trabaho kasi more on web-based yung kailangan ko sa trabaho, which is Google Chrome, which sucks kasi nga malakas talaga kumain ng RAM or unified memory sa MacBook si Google Chrome. Kaya hopefully tumagal tong ating bagong laptop kahit base model lang siya. I'm really thinking about upgrading to the one with 24 gig at least na RAM, tapos 1 terabyte of SSD. Pero nung na-realize ko na yung MacBook Air ko nga na M1 is 16 gigs lang, tapos 256 lang yung SSD, tumagal naman siya ng more than 4 years. So feeling ko naman magiging same lang din yung experience ko dito. Mas okay lang siya in terms of processing power, tsaka hopefully multitasking din. Pero let's see. Kaya sana talaga okay itong maging decision ko. Kasi ang laki kasi ng agwat ng base model sa the one with 24 gigs of unified memory tsaka 1 terabyte SSD. Nasa 125,000 na eh. Parang hindi ko ma-justify yung price jump. Kaya nag-stick na lang ako sa base model. Tapos mag-upgrade na lang ako ng SSD if ever. So ayun, share ko lang. So, share ko din syempre yung ating mga hole kasabay ng laptop. Syempre yung box ng laptop, na-unbox na natin to. Yung case, nakita nyo rin to doon sa yung binili ko sa Palma. Keyboard protector, nalagay ko na rin. Tapos, ito yung hindi ko na-share nung binili ko. Kasi medyo nagmamadali na ako doon kasi may pasok pa ako ng gabi. Kailangan ko pang matulog nung time na yun. Kaya ito, Anker 140 watt 4-port PD 3.1 with USB-C cable. May kasama na siyang USB-C cable, 2 meter siya. Anker Zolo ata ito series itong charger na to. Ito siya. Naalala nyo nung sinabi ko na gusto ko ng mas maliit na charger compared sa charger ng laptop. Unfortunately, parang wala na ganun na enough yung power para i-charge lahat ng devices ko. Ito kasi guys, this is a 140 watt multi-port charger. So, ibig sabihin, kaya kong i-charge ng sabay-sabay lahat ng device ko. So, meron siyang 4 ports, dalawang pwede sa laptop. So, pwede kong pagsabayin yung MacBook Pro tsaka MacBook Air. At the same time, yung phones, Apple Watch dito sa baba. And then, meron pa siyang legacy port which is yung USB-A. So, worth it naman siya. Medyo pricey siya pero kasi ako, nag-invest ako lagi sa mga bagay na alam kong tatagal at saka maganda yung quality. Kasi, naniniwala ako dun sa buy it nice or buy it twice. So, kahit medyo pricey siya, kung alam ko naman na yung quality niya is talagang tatagal. Kasi, fan na ako ng Anker ever since Amazon pa wala pa siya sa Philippines. Sa Amazon pa ako mo-order. Kasi mahilig talaga akong manood ng mga tech vlogs and then I always look for the best. But, yung best na yon dapat worth it naman siya kung mag-i-spend ka ng ganong amount. So, yun lang, share ko lang. So, this is a 140 watt
power brick with 4 ports, 3 USB-C and 1 USB-A, and this is priced at $3,695. Ako mahilig ako sa deals pero dahil kailangan ko na, wala akong choice, binili ko na sa store. Meron din kasi si Anchor kiosk or mga branches nila ng price match. Pagka nakita mo yung presyo sa Lazada, mas mababa, or sa Shopee or sa website nila, pwede mong sabihin dun sa Anchor store na i-price match. Kaso during that time, sold out siya dun sa website and hindi pa siya available sa Lazada at sa Shopee. Kasi nga bago lang tong device na to or charger na to. Wala akong choice kundi bayaran siya ng SRP. Pero I think magiging sulit naman yung ROI nito kasi yun nga, magagamit ko siya for my 2 laptops and then other devices in one single charge. Kumbaga, hindi na ako maghihintay ng salitan na charge para tsaka compact na din naman siya kung tutuusin para sa kanyang function. So ayan. So ayun lang guys. Tulad ng sinabi ko sana tumagal tong laptop natin. And then sana kahit nang kakailanganin natin sa trabaho, may bigay nitong power nitong base model MacBook Pro 14-inch kasi mapipilitan tayong lumapit kay Marketplace or kay Carousel para i-dispose to. So by the way guys, salamat sa pagsama sa aking first vlog and hopefully mag-subscribe kayo at i-like nyo yung video na to, i-share nyo na din para umabot kung saan-saan, para mas marami pa akong video na magawa. Naisip ko rin bilhin tong MacBook Pro kasi I'm leaning into getting into content creation din, kaya sana maging successful kahit pa paano. Sa ngayon, libangan lang muna. Nag-download ako ng Final Cut Pro na free trial, 90 days guys, kung gusto nyo i-try sa website. Sa DaVinci Code kasi medyo nahihirapan ako. And sabi kasi sa YouTube vlogs, syempre mas efficient. And then mas talaga dahil syempre sa same ecosystem ng Apple, si Final Cut Pro. So kumbaga mas mas user-friendly para sa Apple MacBook users. So sana maging sipagin ako lagi sa pag-edit at maging quality yung mga content na may share ko para sa inyo. So yun lang guys, thank you so much ulit sa pagsama sa first vlog ko. Share ko din pala sa inyo tong aking external SSD dahil nabanggit ko na medyo binitin ko yung sarili ko dahil iniisip ko na mag-upgrade na lang din ng SSD pag kailangan. So ito siya, wait lang, unplug ko lang sa ating nakasaksa kasi ngayon. So ito, this is a SanDisk Extreme Portable SSD, 1TB, I think 1000 megabytes per second or megabits MB per second ang capability nito. Okay naman siya so far, so baka ang bibilin ko is of course higher storage para sa content creation and baka mas mataas na read and write speed. So major upgrade siya. Kung i-compare mo kasi pagka nag-upgrade ka ng SSD sa Apple, nasa 13,000 ata for 1TB pa lang yun So, nung nag-check ako sa Amazon, 20,000 ata or basta 15 to 20 nasa 4TB na yun. So grabe, diba? Pang future proofing na talaga. Yun nga lang, ikakabit mo siya or lagi mo siyang dala dahil hindi siya internal storage. Medyo hassle. Pero kung ganito lang naman kaliit, diba, why not? So yun lang guys, thank you ulit for watching this video and hope you like it. See you till the next one. Peace.